Yung ilang bitter ng mga DDS, ayaw makipag-alyansa kay PBBM. Basa-basa natin yan, ayaw nila. Tanungin niyo yung sarili niyo, gusto ba ng partido ni PBBM na makipag-alyansa sa inyo? Ang sagot dyan mukhang hindi. Sino ba kayo? Akala nyo malakas pa kayo ngayon? Yung kampo ni Digong, akala nyo malakas pa yung partido nyo? Yung PDP? Yung Hugpong, malakas pa? Ay, nako. Baka noong 2022. Pero ngayon, hindi na. Mapapride itong mga to Ayaw nila kasi galit sila kay PBBM. Ayaw nila makipag-alyansa. Kasi ano daw, bangag daw si PBBM. Yari kayo ngayon. Sige, tingnan natin kung malakas pa kayo ngayon. Sabi ni PBBM, mahusay ito si PBBM na sabi niya naman, yung binibigay niya naman yung credits doon sa nabasa niya yan, na ang politics ay game of addition. Dagdag ka ng dagdag dyan, ka-coffee. Politics yan Bawal ka magbawas ng ano dyan. May mababawas, pero definitely dapat mas marami yung papalit sa'yo na kaalyado mo. Kasi yan ang nature ng politics. Noong 2022, syempre, kaalyansang hugpong ni Sara Duterte, di ba? Naka-CMD, nagjajahan din yan, at ang ilan pang partido. Pero ngayon, ayaw nyo kay PBBM, di ba? O ngayon, tanungin nyo sarili nyo, gusto ba kayo ng partido ni PBBM? Mukhang hindi kayo gusto. Sa nangyayari, mukhang maiiwanan kayo dyan. Hindi kayo gusto. Dahil nag-sign na po ng agreement, mapapansin ninyo, every other week ata ito, nagkakaroon po ng signing ng agreement itong Partido Federal ng Pilipinas ni Governor Tamayo at ni PBBM as the chairman sa Lakas CMD na matibay na rin ngayon. Lumalakas itong Lakas CMD. And then, lumagda na rin po ng alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas sa NPC. At inaasahan pa po na mas marami pang partido sa susunod na mga buwan. Excuse me. Nasa balita ng Manila Bulletin, after inking alliance with national NPC, Marcos hopes to be allies with other political parties. At hindi kasama dito ka-coffee. Hindi kasama dito ang partido ni Sara Duterte. Dapat lang, wag na. Kasi hindi mo alam Ngayon, gusto ka nila. Bukas, babalentong. Di ba? Pag hindi nila nakuha yung gusto nila, iiwanan ka sa area. Huwag na lang. President Marcos hopes to further expand his political party alliance ahead of the upcoming elections. Pero hindi lang eleksyon ang batayan dito kay Coffee. Maganda rin yung pinupunto dito ng PBBM Hindi lang dahil mag-i-eleksyon. Pero sa eleksyon, basic yung Coffee, we have to accept reality ng politics yan. Sasabihin nyo maaga nangangampanya, ganyan talaga, mga politics politics yan ka-Coffee. That's part of the nature of politics. No? Well, so hope so dahil of course, kagaya ng sinabi ng isang very wise statement, politician, hindi niya pinangalanan kung sino. Politics is a game of addition. Sa kanya ko rin natutunan to kay PBBM na natutunan niya rin from a great statement. No? Politics is a game of addition. So gets nyo na yung meaning niyan, ka-coffee. Dagdag ka ng dagdag ng kakampi. Diba? Basic naman yan. Huwag ka magbawas. Kung may matatanggal dyan, dahil may mga tao talagang basura na mga may ibang purpose, may ibang habol, matanggal man sila, dapat may pumalit. Diba? Managdagan niya. Kasi politics is a game of addition. So that is what we are hoping to achieve, Marcos said when asked if his party, Partido Federal ng Pilipinas, would partner with more parties ahead of the 2025 midterm elections. Pero napapansin ko dito sa partido ni PBBM, careful din sila sa pagpili ng mga kaalyado. Kasi itong recent na signing, dalawa to itong significant signing, no? Lakas CMD at itong NPC. Matagal nang may mga partnership ito ka-coffee, no? Sabi nga ni PBBM, matagal na silang magkaalyado, normalize lang. So medyo pihikan din, medyo mahigpit din sa pagpili ng mga partido itong Partido Federal ng Pilipinas. Tama lang, kasi mamaya may makapasok na naman dyan O tulad mo, halimbawa, kampo ni Harry Roque makapasok dyan, o mga ugali ni Harry Roque makapasok dyan. Ako, kawawa na naman tayo dyan. Magagamit na naman tayo, magagatasan na naman yan. However, the president said forming an alliance with other parties is not only intended for the upcoming elections, but also for a stronger force for progress and peace and progress and stability in the country. Unity pa rin, di ba? Hindi nga lang yung dati mga parte ng unity team. After the election, maganda kung magkaalyado kayo, hindi nagkukontrahan kayo.
Okay, nandun naman yan, magkaroon ng check and balance, magkaroon ng kontrahan, pero pangit kasi ito yung direksyon ng administrasyon eh, tataliwas ka, lilis ka, nadidelay yung progress eh. Kaya importante magkaalyado. Di ba? Noong 2022, kaya sinuportahan, isa din sa dahilan kung bakit natin sinuportahan si Sara Duterte. Dahil gusto natin magkasundo ang presidente at ang vice-presidente. Dahil ayaw natin yung mga nangyari noong panahon ni Digong. Na si Digong at si Leni Robredo hindi magkasundo. Di ba? Hindi nakakatulong. Kaya parang sinumpa nga natin yan eh. Sana ang presidente at ang vice-presidente magkasundo. O yun. Kaya nakakuha ng maraming boto din itong si Sara Duterte. Ang problema, yung mga nakapalibot kay Sara Duterte na mga, ano bang matatawag natin dyan? Halimaw ba tawag natin dyan? O mga gustong kumontrol ng kumuha ng kapangyarihan, yung mga nanabik sa pwesto, kasi kala nila, oh, this is it, oh. Moment of truth na, nanalo na kami. Naipanalo namin si Marcos. Hala! Sila, kayo ng panalo. Kayo talaga. Eh, gusto nila makakontrol. Hindi nabigyan ng posisyon. Nako. Nako. Ingat tayo sa mga ganong tao. Sana hindi makalusot sa partido na ito, sa mga alliance na ito. He agreed that it is very natural for people to think that this is being done for the midterm elections, but it is also to formalize what already existed. Exactly. We are trying to put together once again the team and that we will work together. And this really derives from our regional concept that progress will only come from unity. Unity pa rin, Ka-Coffee. Unity pa rin. Yun na lang, alisin na yung mga bulok doon sa unity. But we are thinking of really is how to be more effective, how to be able to work better so that we can help each other try to achieve the same things. But also, perhaps equally important are the connections that we make so that we become stronger force for progress and peace and progress and stability in the country. Napag-uusapan din ngayon Ka-Coffee yung iuupo no ng halimbawa isang partido, no, may coalition itong NPC, ang Nationalist People's Coalition, syempre, at ang Partido Federal ng Pilipinas, nandiyan pa sila sa CMD, no? Sino yung mga ipapasok nila sa slate na Magic 12, no? So ang bottom line diyan, nagiging strategy nito ay gets nyo yung punto na kung presidente at vice-presidente, dapat hindi kayo nanggaling sa isang lugar. Diba? Kasi yung supporters mo, let's say, halimbawa, magandang example ito eh, yung tandem ni Sara Duterte at PBBM. Norte si PBBM. Ang kalyado niya, Mindanao, si Sara Duterte. So, yung support ng Norte, posibleng mabigay, and I think nangyari, nabigay kay Sara Duterte, and vice versa. Yung suporta ng Mindanao, nakatulong din kay PBBM. Hindi natin pwedeng i-deny yung facts na yan. So, ganito rin yung nagiging strategy ngayon. Ganyan ka-strategic itong kampo ni PBBM eh. Nagiging strategy ngayon sa pagbuo ng senatorial slate for 2025. So, dapat yung mga players dito sa yung slate nito, yung mga 12 na pipiliin, minsan more than 12 naman yung pinipili dyan, eh from different locations. Hindi pwedeng lahat taga Metro Manila. Hindi pwedeng lahat taga Norte. Kasi strategically, no, kung wise ka mag-isip, hindi mo makukuha yung boto from other regions, di ba? So, ganyan na nagiging strategy. Nagigets nyo ako Ka-Coffee, no? So, dapat meron silang slate. Doon sa slate nila, meron silang kinatawan from Region 1 or if ever Region 2 o Central Luzon, no? Para may hatak ang Central Luzon. Definitely may from Mindanao, definitely may from may malakas sa Metro Manila para tulungan kasi. That's the game of politics eh. And basic yan sa partido ni PBBM. Alam na alam nila yun. So, sa malaking plano na ito sa 2025, mukhang hindi kasama ang partido ni Digong at ang partido ni Sara Duterte. Tama lang. Kasi mamaya, yan na naman sila. Kami na naman nagpapanalo niyan. Manghingi na naman ng kung ano-ano. Maningil na naman ng kung ano-ano. Yan ang mahirap sa mga taong ito. So, wag na sige. Total, sabi nyo, malakas kayo. Kayo nagpanalo ng presidente. Kaya utang ng loob ni PBBM ang presidency niya. Kay Inday Sara Duterte. Total, yan naman ang perception ninyo. O sige, good luck sa inyo. Bumuo kayo ng alyansa. Pero ang alyansa ng PBBM, tuloy-tuloy pa rin po yan sa 2025. Not only for the elections, of course, para din sa remaining years ng kanyang termino. Alegre Domingo, naging pipitsugin na si Roque, fake news na naging BOBO defending Duterte in China. Totoo. Sira-sira na imahe niya ngayon. Noon eh, marami pang nagtitiwala sa kanya eh. Kasi UP, di ba, the usual, matalino. Pero yung mga kasamahan niya mismo sa UP,
Diba? Questionable na rin eh. Kine-question na nila itong si Roque. Philip Mariano, hoy Roque, ang gulo-gulo ka lang dyan ha. Tumigil ka na nga nagkakadada. Hindi mo alam kung anong nakuha niya, bakit nagkaganyan yan eh. Sabi nga ni Attorney Enzo Recto, no, dyan sa pagkilos dyan sa Liwasang Bonifacio, kinakahiya na si Harry Roque ng grupo nila ng human rights lawyer. Dapat ang goal natin ay ipasok sa Puso Negro ang mga aso ni Digong, Maria Sara. Not necessarily na yun ang purpose, no? Kung hindi, may panalo yung isusuportahan ni PBBM. Kasi pag nangyari yan, mangyayari na rin yung gusto mo mangyari, Maria Sara, no? Tapon lahat yung mga yan. Okay, Roque, nagmumukmukan kang PNG sa ginagawa mo na ULOL ka na ba? Sabi ni Philip Mariano. Si Attorney Enzo nga, tinakwil na, sabi ni Ma'am Jocelyn. Rodrigo Pahilangco, mga political vlogger, mga PA tayo, gutom daw. Ha? Rodrigo Pahilangco, excuse me, may trabaho kami. May full-time job kami, wag po kaming nilalahat. Rodrigo Pahilangco. Elmar Carascal Tanyo, better to listen to Kakofi. It's so humble and saying what the truth. Naks naman na. Elmar Carascal Tanyo, thank you sa'yo. Hoy Roque ha, sikasuhin mo na lang yung business. Philip Maria, negosyante naman yan. Marami namang negosyo. Kaya gusto niya sa politics para may, alam mo na, mabilis ang negosyo. Anyway, si Tevez sana magbubulgar niya pero nakontrol ni Tevez. Danny Gascon, happy viewing sa inyo. Nakikinig sa atin sa Facebook. Shoutout po sa inyo. At kay Pinoy po, kabayan po, kay Constante Kodyamat, kay Arvin Humadiaw at kay Jerry Lagutan. Norvin, nakikinig din po sa atin dyan sa Facebook. Yung mga nasa YouTube Ka-Coffee at hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, pasuyin na lang Ka-Coffee, pa-click lang po na subscribe. Nandiyan dyan po sa baba at i-like lang po yung video na yan. At kung nasa Facebook po kayo, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang Ka-Coffee, click lang po yung follow. Nasa taas lang po yan. Libre po yan. Wala po yung kabayan.